Utah Jazz, si Dalton Knecht ang gusto nilang makuha. Ngunit bago natin pag-usapan iyan, talakayin muna natin ang balita tungkol sa Golden State Warriors. Sa first 8 games ng regular season na ito, nakapasok nga si Buddy Hield sa top 10 ng MVP ladder matapos ang napakagandang simula niya ngayong season. Gayunpaman, malaki na ang ibinaba ng performance niya. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang stats ay ang pagbagsak din ng record ng Golden State Warriors. Noong Oktubre, he was averaging 21 points per game on 50% shooting from the field. Pagpasok ng Nobyembre, bumaba ito to average of 13.2 points per game on 45% shooting. Medyo disente pa rin, pero noong Disyembre, he was averaging only 8.5 points per game on 36% shooting. Ngayong Enero, he is averaging only 8 points per game. Ayon sa iba, noong simula ng season, malaki ang naitulong ni Buddy Hield sa Warriors bilang pamalit kay Klay Thompson. Ngunit ang sinasabi ng marami, lalo na ang mga fans ng Warriors, ang worst version ni Klay Thompson ay halos same lang ng prime Buddy Hield. May pag-asa pa namang bumawi si Buddy Hield dahil hindi pa naman tapos ang season at posibleng magkaroon siya ng mga hot shooting streaks. Ngunit sa ngayon, hindi talaga maganda ang kanyang pinapakita at malaki ang epekto nito sa Warriors base sa kanilang record. Ano ang masasabi niyo dito? Samantala, alam naman ng lahat na ang kailangan talaga ng Lakers ngayon ay isang big man o sentro na makakatulong sa depensa. Lalo na itong na-expose matapos silang ma-out-rebounded ng Houston Rockets. Kaya hindi na nakakagulat na willing si Rob Pelinka na ibigay ang isa sa kanilang future first-round pick para makuha si Walker Kessler mula sa Utah Jazz. Ngunit may konting bad news sa negotiation ng dalawang teams. Ayon sa isang insider, mismong si Danny Ainge ang nagsabi na papayag lamang ang Jazz na i-trade si Walker Kessler sa Lakers kapalit ni Dalton Knecht, isang future first-round pick at multiple second-round picks. Ganito kataas ang hinihingi ng Jazz para kay Kessler, ngunit agad itong tinanggihan ni Rob Pelinka dahil halatang lugi ang Lakers. Bukod dito, wala rin namang balak ang Lakers na i-trade si Dalton Knecht ngayong season. Malaki ang paniniwala nila na magiging bahagi siya ng future ng team. Hindi rin naman ganoon kadesperado ang Lakers na kunin si Kessler, lalo't may ilang magagaling na big man pa na maaaring makuha sa mas mababang halaga. Ano sa tingin niyo ang masasabi sa demand ng Utah Jazz? Worth it ba o magiging lugi ang Lakers dito?